The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Update po tayo sa International Criminal Court sa The Netherlands kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live sa The Hague, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, magandang umaga sa iyo, Connie, mula rito sa The Hague, The Netherlands, ano? Sa'yo rin dyan, ano, Mariz? Mariz? Naririnig mo ba kami? Yes, yes, Connie. Kagabi nga ay nagtipon-tipon. Ilang oras pa lang mula kagabi, no? Kasi ngayon ay 4:35 ng umaga rito sa The Hague, The Netherlands. Kaya sobrang tindi ng lamig, ano? At ilang oras pa lamang lumipas dahil nangyari kagabi bandang alas 6 ng gabi dito sa The Hague ang pagtitipon-tipon ng ilang mga militanteng grupo mula rito sa iba't ibang panig ng Europa. At sila nga ay mula sa bayan, anak bayan, migrante, pati na rin yung Gabriela, no? Para ipanawagan ang hustisya at katarungan para sa mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte o ng extrajudicial killings daw. At sila ay nagtipon-tipon sa harapan ng International Criminal Court at mula roon ay nagsagawa na sila ng candle lighting ceremony at nagmarsya sila papunta sa Scheveningen prison kung saan nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon mas malakas pa yung kanilang sigaw na ikulong at panagutin si Duterte para raw marinig ni dating Pangulong Duterte mismo yung kanilang sigaw at ganun din ng ICC, ano? At ang mga nagrally na ito ay nagmula pa sa Belgium, France, the Netherlands, UK at Germany. At dito ay nagsagawa rin sila ng candle lighting program at commemorative prayer kung saan may mga nagsalita at nakabahagi sa pighati ng mga namatayan. At narito nga ang pahayag ng ilan sa mga nakausap natin. Holding Duterte and his cohorts accountable and ensuring they serve time in prison is just one step towards justice for the Filipino people. Agad-agad po kami nag-organisa para ipaglaban ang karapatan at ang hustisya para sa mga namatay nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Connie, ayon naman kay Attorney Harry Roque ay nakakuha na sila ng permit para naman dun sa mga pro-Duterte o yung mga nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulo para sa isasagawa nilang malawakang rally sa March 23. Connie? Yes, Mariz, hindi naman ba nagkasabay, no, yung pro and anti-Duterte dyan sa nakita mong pagtitipon-tipon dyan? Hindi sila nagkasabay, Connie, ano? Dahil may permit na kailangang isumite o dito sa The Hague, no, bago sila makapagsagawa ng mga rally. At syempre, ito ay tinatraffic din ng mga authorities dito para masiguro na hindi magkakagulo. Sa katunayan, nung nagkilos protesta yung mga anti-Duterte doon sa harap ng ICC at talagang bantay sarado ng mga pulis yung isinasagawang rally hanggang sa pagmamarcha, sila rin ay sumusunod at nagbabantay. At yung nakita naman at nasaksihan nating rally naman ng mga pro-Duterte sa isang parke o sa isang avenue rito sa Lanvan, Reagan and Gorbachev ay malayo naman sa ICC at nangyari yon nung Sabado at ito naman ay nangyari kahapon Lunes. Pero on a daily basis, maraming mga taga-suporta rin yung dating Pangulo na dumadalaw dito sa ICC at pati na rin mismo dun sa Scheveningen prison. Hindi nila, of course, makikita ang dating Pangulo, pero sabi nila, pupunta pa rin sila para magbigay ng suporta at pagmamahal kahit man lang doon ay magawa nila. Connie? Bakit kaya konforme pa lamang ni Attorney Nicholas Kaufman ang pinirmahan ni dating Pangulong Duterte? Kani-kaninong pangalan pa ba yung kanilang isusumite sa ICC para maging abogado ni Duterte kung baka mayroon tayong pangunang information regarding that, Mariz? Conforme kasi it's an agreement, no? Kasunduan na pinapayagan, pinahihintulutan ng akusado, which is si dating Pangulong Rodrigo Duterte,
kung sino yung magiging legal counsel niya. Kasi at the end of the day, kung sino yung accused ang mamimili ng kaniyang mga abogado, ng kaniyang defense team. At sa kulungan, napakahigpit. Siyempre, kahit dyan sa Pilipinas, no, iiwanan mo yung cellphone sa mga visitation. Pero dito, kahit papel at ballpen nga lang daw, nung una ay hindi pinayagan din si Vice President Sara Duterte na makapagpasok. So, kailangan may pirma si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sino yung pinahihintulutan niya. At nung kahapon nga na pumunta si dating Executive Secretary Salvador Medialdea sa kulungan o sa detention facility, tanging ang pangalan lang daw ni Kaufman pa ang kanyang nilagay o pinirmahan. Hindi malinaw dahil hindi pa sinasabi ng talagang with confirmation ni Attorney Harry Roque kung sino-sino pa ba yung mga pinasa nilang mga pangalan. No? Pero ang malinaw sa atin, ang ilan sa mga talagang nais nila na maging bahagi ng legal team bukod kay Attorney Nicholas Kaufman na magsisilbing lead counsel ay si Attorney Harry Roque, si Attorney, of course, si E.S. Medialdea. At nung una, lumabas yung pangalan ni Vice President Sara Duterte pero hindi pwedeng maging bahagi ng defense team itong si Vice President Sara Duterte dahil siya ay Vice President natin at ayon sa ating saligang batas ay hindi maaaring humawa o mag-practice ng kanyang propesyon ang isang public official. Connie? Kakausapin ba, Maris, ni Attorney Harry Roque si dating Pangulong Duterte para maging parte siya ng legal team? Ito'y nabanggit mo na maaring siya nga ay isa sa maging kasama. Pero ano ba ang balita natin? Confirm na rin ba yan? Yes, Connie, as a matter of fact, ngayong araw, mamaya, paggising na sila, ay inaasahan ni Attorney Harry Roque na makakapasok siya sa loob ng Craven Prison para personal na mabisita ang dating Pangulo. At doon ay inaasahan din siyempre pag nagkaharap sila kung sakasakali ay mahingi niya yung pirma ng dating Pangulo para formal na siyang o maging opisyal na siyang parte ng defense team sa ICC, Connie. At dito kasi ang rule, kapag gusto mo na yung korte mismo ang magbabayad para sa mga abogado mo, hanggang 3 abogado lang ang pwede mong kunin. At meron lang assistant tsaka investigator, case assistant tsaka investigator, aside from the 3 counsels. Hanggang doon na yung budget ng korte. Pero kung ikaw mismo gusto mong mas marami pang abogado na kakatawan sa'yo o magdedepensa sa'yo, pwedeng unlimited. Pero manggagaling na sa sarili mong bulsa o sa bulsa ng akusado ang pambayad doon sa lahat ng mga abogado rito na kanyang kukunin. Connie? Maraming salamat, Maris Umali.